Mayong buntag. And this morning, atong ipadayon ang atong series sa the churches in the New Testament. Churches in the New Testament, mga igsoon. And the reason why we need to learn this, kay kita ang nagsunod. And many churches today is not already following what God wanted the church to do. Nagkatibulaag na, mga igsoon, and trying to compete with the world. The church should not compete with the world. If the world is using magic, let's not use magic. If the world is using kana mga worldly activity, the church should not. Dapat di kita musunod yun kay naagyoy kanang pamaagi ang Ginoo nga dili gyud malubad, dili siya maluma ba? God is always fresh. He has always fresh idea. Buhi manggod, buhi ba? Mao na ang Bible, mga igsoon, mao ni ang pinakakaraan nga nakuptan nato. Aning kalibutan na karon, pinakadaan. And God, He has His own idea, He has His own way how to run His ministry. So this is the Lord's work. So, if you consider and believe that this is the Lord's work, it should be His way. It should be done in His way. And that is why God gave us His word to guide us. Amen? So, ang yawa, dili siya kapugong kay daog na godaan dito sa cross, gidaog na daan ni Kristo. Are you listening? Daog na ang kamatayon ni Kristo, mao ang kadaugan, mga igsoon sa Ginoo. So, kay bawang yawa ana, nga anang paagiha, makuha niya pagbalik ang mga kalag nga gikawat ni Satanas. Pinaagi sa iyang kamatayon. So, naampulong, gitagaan ta niya, giwali ang Ebanghelyo, mautoy kadaugan ni Kristo, mga igsoon, nga naluwas ta. Karon nga naluwas ta, gibutang ta niya sa usa ka lugar nga gitawag niya og iyang lawas. Iyang lawas nga mao ang simbahan. So karon, nagpundok na ta diri. We are not gathering for somebody. No, somebody in this world. But we are gathering here for Christ. So kay nagpundok man ta para ni Kristo, dapat si Kristo mo'y atong isgutan, si Kristo mo'y atong sundon, si Kristo mo'y atong himayaon, mga igsoon, og dili ang tao. Mo na nga diri sa simbahan, pantay-pantay ta. Do na ay mga authorities sa church na atong i-respect, pero kitantanan, pantay-pantay, we are all servant of the Lord. Alright? So, atong katunon, mga kaigsunan, ipadayon nato ang kaning the church in Thessalonica. This is part number 2. Ikaduha nga bahin sa church in Thessalonica. And before we proceed, let's all stand, mag-ampo ta. Kinahanglan gyud ta anig tabang sa Ginoo, mga kaigsunan, kay naay di gusto makakatun ta. Alright? Usahay ra ba, mukuyog na siya nimo. Kay musimba sad biya na siya. Ang iyang reason nga nang muanhi sa simbahan para pakatulgon ka. Oh, bantayin na ha. Magduka na gani ka, gitapara na ka. Unyaing na dayon, get thee behind me, Satan. Resist the devil and he will flee from you. Amen? So si Satan karon, pag musimba siya in a form of duka. O, diba? Duka. So bantayin na, magduka gani ka, nayawaan ka. Say, magduka pa mo nun. Okay, let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us another opportunity to learn about church. And thank you, Lord, for choosing us to become part of your body karon nga panahon. And please use me, Lord, sa pagwali sa imong pulong that everyone could understand your message. I pray that the power of the Holy Spirit will flow. So please cleanse us with your precious blood. And allow us, O God, to enjoy the message of your word. And cover us with your precious blood. The devil doesn't want us to learn. So please help us, O God, that as we listen to your message,
makakat-on yun ang matag sa Lord. And again, this is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. All right. So, gisgutan na nato mga kaigsunan ang first part ani. So, mga circumstances, mga panghitabo sa church in Thessalonica. And this morning, mga kaigsunan, ang atong isgutan, ang second part is the characteristic of this church. Kaning Thessalonica. The characteristic of this church sa Thessalonica, mga kaigsunan. And ang kaning ilang characteristic diri dapat ato pud ning kopyahon. Kopyahon ni nato mga kaigsunan kay nindot kaayo nga karakter sa usa ka church kaning makita nato diri karon. All right? Letter A. It was an example to the believers in Greece. So, sibo kayo ni nato mga igsoon. Mga hintil. Ang mga kasagaran mga members diri Gentiles. Alright? So, nahimong example not only to the Greeks but also to us Filipinos. Amen? So, atong paminahon mga igsoon. In 1 Thessalonians chapter 1, verse number 7. In verse number 7, the Bible says, "So that ye were in samples to all that believe in Macedonia and Achaia." Nahimong example, and we know nga ang ministry ni Apostle Paul mostly Gentiles. And Macedonia is one of those mission nga gisugdan ni Apostle Paul mga igsoon. Ato namaning naagian ang Macedonia, naadiha ang Church of Philippi. Are you following? So, unsa kanindot ang church in Macedonia? Unsa kanindot ang church in Philippi? Unsa kanindot? The best. Mga igsoon. Kaya mo mag-asa sila ni kuhag example? Thessalonica. The Thessalonian church. Kanindot ana no nga gi-emphasize og ayo sa Ginoo, gihimong example nato karon mga kaigsunan about giving. The church in Macedonia, kung unsa sila ka pobre, kung unsa sila ka lisod sa ilang kinabuhi, pero sa tanang churches mga igsoon nga naa sa Bible, ang pinaka nagkalisod nga simbahan mao gihimong example sa Ginoo. Alright? Og ang example nga gisunod sa church in Macedonia, the Thessalonian church. Unsa kanindot mga kaigsunan nga sa atong kinabuhi ba naatay kanang makitaan nga nagsunod nato. Sa atong pagkasimbahan naay madungga nato mga kaigsunan nga kay mo kanang inyong church mo agyoy among gisunod. Nahimo gyud mong ehemplo sa amoa pinaagi sa kanang akabahin sa pagbarog sa kamatuoran. Ninduta no? Nga usa ka adlaw ba naay mo communicate nato. So unsa kanindot kung mahimo kaning simbahana nga example sa mga kasimbahanan? Pagkaninduta sa feelings, no? So mo na gibati kanon no sa church in Thessalonica nga nahimo silang ensamples. Nahimo sila na nagsunod nila nga mga kasimbahanan. So angay ba ni sundon? So para mahimutang example, good example, unsa may buhaton nato? Musunod tas Ginoo. Kay mo man prinsipyo ni Apostle Paul, follow me as I follow Christ. Kay pagkalisura mga igsoon ganay nagsunod nato pitik sa yupa nato. Pagka igabot sa langit mga kaigsunan nagsunod nila. Way award nga nadawat. Mas may ginag naatay award madawat mga igsoon. Amen? Now, letter B. It had a ringing testimony. Nakasabot mo sa ng ringing testimony? Pansinon kaayo nga testimony, mga igsoon? Unsa may pansinon kaayo nga testimony karon? Unsay pansinon kaayo? Na, kanabang tabangan ka ba? I-persecute ka. Kay kung di ka pansinon, di man ka i-persecute. Are you listening?
na pansinon kaayo nga testimony kanang maglakaw ka diri sa pulong sa Ginoo. Pansinon kay ka mga kaigsunan. And in verse number 8 to verse number 9 sa 1 Thessalonians chapter 1, 8 to 9. Tanawa unsay testimony nila. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak anything. Hallelujah! Unsa nga klase nga testimony, sayon kayo dadon nga simbahan. Kay grabe ang ilang pagtuo sa Ginoo mga kaigsunan. Not only in the church in Macedonia, not only in the church of Achaia, and according to Apostle Paul, but also in every place. Nagbansiwag ang ilang pagtuo sa Ginoo. Your faith to Godward is spread abroad. Kanindot mga igsoon nga makita sa mga tao ba nga kaning simbahan gikan sa kalisod ngadto sa pagka madinaugon, nasundan nila ba? Dili kay magkabuang ta mga kaigsoon pangitag kinsa mo tabang nato. Hantod na lang ang gobyerno iapil-apil pa nato. Unya may kita mawali nga there is a separation between state and church. Nya usa ka nga naglinya dito nga papatabang kas gobyerno. Ipakita na to ang gahom sa Ginoo mga kaigsunan that the government needs us. It is not us who needs the government. We need to abide in the law. Dili ta rebelde mga kaigsunan sa balao dapat. But we need to let them see that it is the government who needed the church. Di na to balihon. Muna nitabo sa Thessalonian church. Nakita nila ang gahom sa Ginoo galihok. So kung maglihok lang yun ang gahom sa Ginoo sa matag believer, namunga ang tanang mga believer, gigamit sa Ginoo ang tanan mga believer, nangausap ang kinabuhi sa maagian sa mga believer sa church. Makaingon ang gobyerno, maunay simbahan na atong kinanglan. Pag naay mga tao nga kuan kayo, so kwahi kay kinabuhi sa katilingban mga igsoon, tawgon na yung simbahan tabangi mibi. Para matulid ni. Are you listening? Muna ma-overshadow man ang atong misyon mga igsoon to preach the gospel to the lost para ang ilang kinabuhi mausab, ma-overshadow because we need something, material things from the government. Yeah, kay ba nakaaning kalibutan na who has the money has the power. Na kay ba mo ang Ginoo kay ba pud ana? Mo bitaw ningon siya tuo lang gud mo nako god providean ta mo. Amen. Ay mo dagan dito bisag asa. Kay ako may mo provide ninyo. So ang ilang pagtuo mga kaigsunan ning katag unya mao baya na gikinahanglan sa matag church na ang tulong sa Ginoo ma-spread out siya by faith. No, dili pasabot nga we need the support of the government in order to spread out, but we only need the Lord. So ipakita nato mga igsoon that it is the government who needs the church, it is not the church who needs the government. Kay ang una nga gitukod sa Ginoong institusyon, hinumdumi ha, family. Family. So dito niya gihatag ang pulong sa pamilya ni Faith. So ang pamilya kinahanglan siya aid. Naghimo siya government. Tulo naman ka institusyon gitukod ang Ginoo. So nagtukod siya government para i-lead ang family ni Faith. Then nagtukod ang Ginoo church. Siya nagyud ang nangunay, ninaog siya, nagtukod siya simbahan, gitawag niya ang iyang lawas, mga igsoon. Karon, mo fail pag yun ta? Ato ning responsibility to teach people about God's will. Responsibilidad nato nga matudluan nato sila sa kabubuton sa Dios.
So para matudloan nato ang mga tao sa kabubuton sa Dios, dapat kita pod naa sa iyang kabubuton. Every Christian should read the Bible every day. Every day. You need to put that in your heart so that God will use that word to change you and to make you an example, mga kaigsunan, so that your testimony also will ring throughout the place where you are. And not only in the place where you are, madunggan po ka, mas labi na karon mga igsoon, na social media. Pero unsa ato gi-spread sa social media? Unsa ato gi-spread out? Puros kabuang, no? Puros kabuang ang makita nato. So magpasahi ta. Alright? I-challenge na mo kung ganahan dyan mo mag-TikTok. Pag TikTok o gospel. Wa may kuan, pastor. Wa may kanang set up na maguna daan, pastor. Pag himog-imo. Pag real diha. Di ba? The message of God. Dapat ato ipakita, mga igsoon. In verse number 9, the Bible says, "For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God." Gikan sila sa pag-worship sa idol. O tanawag kung sa'y naitabo lately, karon last week, kung sa'y naitabo. Awa pa, apil pa ron. Kung sa'y naitabo karon. Ganina, kung sa'y naitabo. Nabanhaw. Kay ilang ang patyon kada tuig. Ila sad banhawon kada tuig. Sila na nagbuot-buot, mga igsoon. So magbinutan sila, magnilay-nilay. Mo gina pirmi na ko madunggan. Magnilay-nilay, reflection. Mo na madunggan na to pirmi, pero after that, no more. Balik na sad sa old life. Na mahunong lang kahilayan, mga kaigsunan, kay mahal na adlaw. Pero after that, balik sa old life. Why changes? Kay ba mo nga dili ang pagsakripisyo nato ang makapausab nato. Kung dili ang sakripisyo ni Kristo sa cross, mo'y makapausab nato, mga kaigsunan. We just need to believe, accept the truth. Dili pwede nga dili pwede nga atong tugutan, mga kaigsunan, nga kanang magsunod-sunod tag unsay kanang pabuhatan ninyo para mausab. Dili, dawata si Kristo, sunda si Kristo para mausab ka. Amen. Let your testimony ring. No? Dapat ang atong testimony magsaba, di ning baba. Kaya daghan kayo mga Kristohano, saba kayong baba, mga kaigsunan, pero ang kinabuhi, lain po ang gisaba. No, pag-imin mo, oy. Mo nagingon diri, nagpakita sila na they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. So tungod nga kita sa mga tao nga mao nay gibuhat sa Thessalonian church, didto sila nahigmata pod sila, oy, sayop gyud aning idol. Hello? Sayop gyud di aning idol. Di gyud ani angay i-worship. Amo na nga kada tuig i-parade ng idol, mga kaigsunan. Amen? Ang pinakaluoy gyud katusig palansang kada tuig. Ini kamatay ato niya to siya sa impierno. Tanawa, para niya iyang gibuhat to sakripisyo para sa Ginoo. Iyang gibaliba. Siya ni sakripisyo. Pero ang tanaw sa mga tao, biliban ako ni tawhana, isuga ni tawhana. Uy, ang himaya, to na niya. Yan sa na niya pagbalik sa Ginoo tanan, nga siya, believe naman kay mga tao niya. Di ba? Dili sa pagkopya kung unsay gibuhat ni Kristo, mahimaya ang Ginoo. Kundili ang pagsunod, mga kaigsunan, kung unsay gisulti sa Ginoo nga imong buhaton, mao gi imong sundon. O karon, ibalik na to ha. Iyam ning simbahan. Naghimo siya og lagda. Kana mag-example ba? That we should do it also.
sa ato panahon karon. Karon, nagbuhat ka, Hesus sama, pero dili mao. Dawaton ba na sa Ginoo? Unsay nahitabo ni Kwan? Ni Nadab? Unsay nahitabo ni Nadab? O ni Abiho? They offer, gitawag og strange fire. Sakto kayo o kanang klaro kayo ang instruction sa Ginoo, asa kuhaon ang kayo. Pero ang gibuhat nila, wala man sila nagkuha dito sa brazen altar. Nangutan na si Mike, asa ka ito gikuha? Basin sa kitchen. Ito sa kitchen, gikuha kayo. Nagdag lighter para, kuhan. Di ba? Sayop ba? Mao gihapon kayo. But not the right fire. Oh, mao gihapon ang imo kasibot sa pagpangalagad, nagkayo-kayo ka, pero ang imo kayo mga kaigsunan diligikan sa Bible. Kung diligikan dito sa mga tao nakita nimo, they're on fire, I'm on fire also. Muna pag-abot ito sa problema, nawa imo kayo. Dawatas Ginoo imong serbisyo. Dapat klaruhon nato ni mga kaigsunan. We should be on fire gikan diri sa Bible. Asa na to kuhaon atong kadasig? Asa na to kuhaon ang atong kanabtong kasibot sa pagpangalagad? From the Bible. It shouldn't be from somewhere else. We can dasig ka, ako na-bless jud ko ana iyang kinabuhi. Muna ako mga lagad jud ko. Baka na-bless sa Bible? Diba? Labi na mga kita mong tao nga buhi pa mga kaigsunan niya, grabe kay mga lagad, imong gisunod, kita mo, nagpapadlong man. Ano mo siya may tabo ni mo? Naon siya may tabo ni mo? Nga imong gisunod, nagpapadlong man. Di ba discourage ka? Muna nga, ari yun ta sa pulong sa Ginoo, ari yun ta sa Bible, it is written already, finished. From beginning to the end. Nasulat na diri tanan, example for us to follow. Mo na nga mag-careful ta mga igsoon, ayaw sunod og tao, ayaw sunod sa mga kanang bisag kinsa nga makita nato diri. Atong sundon kung unsay gisulti sa Ginoo. Kanon gitagaan mo pastor to feed you with knowledge and understanding. Listen. And do not rely on the pastor alone. You need to have your personal reading to prepare yourself, mga kaigsunan. Dili para naa kay ikontra sa wali sa pastor. Mao sa problema ang mga membro, mangandam, si basa para naiial kontra. That is not the reason why you need to read the Bible. Para i-prepare nimo imong kaugalingon, para inigpaminaw nimo sa message, pilit ang mensahe sa imong kasing-kasing. Mura rugby ba? Dapat imo pud pahiran imong kaugalingon sa rugby para inigabot diri sa simbahan, pilit kay ka. O kano sa nimo pahiran? Samtang naa ka diri o samtang naa ka sa inyo? Samtang wa pa ka niabot og simbahan, pagbasa na daan. Paghunad na daan sa mensahe, no, sa pulong sa Ginoo. Para igabot nimo diri pagkaninduta. Then you can have a testimony that can bless others. Letter C. It had a great interest in prophecy. Ganahan kay sila og unsay umaabot. In verse number 10, the Bible says, mga kaigsunan, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Excited kay sila, mga igsoon, sa pagbalik ni Kristo. Excited ba ta? Unsay naong sa taong excited nga naay mo balik? Kinsa gani ang imong gipaabot nga mo balik? Si Kristo. Oh, kung excited ka nga mo balik si Kristo, di ba kung panalitan, naay ka nang nag-promise nimo nga moanha, di ba ang imong dagway tora sa cellphone kay basig nag-message siya. Basig moabot na siya. Tanaw ko ng message siya, asa na siya dapit. Excited kay ka? Kay ngano man naa may nag-promise nimo moabot.
So kung asa nimo siya ma-communicate, tuwa imong dagway dito. O karon kay sa inyo gipaabot gani? Mo text ba siya sa imong cellphone? O naa nay text gipada sa ang Ginoo nimo para diri ka magtamod mga kaigsunan so that you will know. O come on. O tinuod ba gyud nga na excited mo sa pagbalik sa Ginoo? Wala mo gabasa sa iyang text. Lain lagi nga text imong sige hagbasa. Well, if you're really excited that Jesus will come one day para kuhaon ka, you need to read His Word every day. Kanindot naman lang ana, nabalikan ka sa Ginoo mga igsoon nga nagbasa ka. Labi na, nabalikan ka sa Ginoo nga nag-share ka dito sa kuan sa imuhang disciple. Kanindot ana mga igsoon nga nabalikan ka sa Ginoo naa ka sa simbahan, wa na to. Wala na to. Come on. Kanindot anak kaysa nabalikan ka sa Ginoo niya pag ano mo. Asan ako? Wag ka nagdahom nga nalangit ka. Di ka na bang wag ito basa-basag Bible? Panalitan ha, naluwas yung katinood. Hindi wag yung kay basa-basag Bible. Di ba namawa? Ay kabalaka? Pero basig makugang ka ba? Asa na ko dapit? Pukawa ko ninyo, nagdamgo, matingali ko, mura ka nakuratan sa langit. Wa kay baw, langit na ito, kay wadyo ka, kay baw, unsa itsura sa langit. Piting hadlukan ni mo. Asa na nindapita? Ibis mag-rejoice ka, la, mo, mali ako nabasahan sa Bible, langit na ni. I'm in heaven. Kaysa mo, ibalik ko ninyo sa ako. Dapat ito yung istorya mga igsoon. It might be true ha, it might be true. Pero ito sukuan niya. Kaya nga nung ginivive siya. Namatay na siya. Niyato na siya langit. Namatay na siya. Girevive siya sa doktor. Pagka-revive niya, nangasaba siya sa doktor. What have you done? Tuan ako dito sa gingarian sa Ginoo nga inyo pa ba ko gipabalik diri? Nindot kaayo. Muna pag na Kristohanon nga magkuan na, let him go. Basta siguradong luwas ba? Na? Muna kung imatyo na inyong pastor, ayaw na ninyo ipa-revive? Di ba? Ay mong kabalaka. I will see you soon. Kung luwas mo. Pero ba't mong impirno, wag access. Pero tigsukuan niya, nangasaba siya sa mga doktor nga nag-revive sa iya, ha? I was in heaven. What have you done? So, may possibility mga kaigsunan. Ganahan mo magdugay diri sa kalibutan? O ganahan na mo maadto sa langit kung sigurado kang luwas? Ganahan na ta mo adto? Di paspasan na tong pangabig o kalag. Mama nagingon sa Ginoo, ganahan na mo mubalik ko? Keep on preaching. Keep on sharing the gospel. Kay kung makadungog na tanan, mubalik na siya. Pasabot, wa pa siya ni balik, wa pa nakadungog tanan. Unsay gibuhat sa mga Kristohanon? Wa na nabi. Mas daghan ang mutabi kaysa manabi. Mas daghan gyud mutabi, muhawa ba sa pagpangalagad? Mangitag lain. Alright? So naay prophecy. However, letter D. It was, however, confused about certain aspect of prophecy. Naa sila'y medyo gikalibgan gamay. Kabahin sa prophecy. Murag naay, ug sa kwan pa, naay siwil. Unsa man na? Number 1, concerning the nature of the rapture. Daghan kay maglibog paani mga kaigsoon, unsa man ang rapture? Unsa pasabot sa rapture? Nawa ra kag kalit.
Gikuha ka sa Ginoo na wagtang ka diri. Tuan na ka sa gingharian sa Ginoo mga kaigsunan. Mo nagibadlong sila, gitudluan sila ni Apostle Paul, giklaro ni Apostle Paul dito nila kabahin sa rapture in verse number chapter 4, 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 14, then let's jump to verse number 17. So, chapter 2 ta. 1 Thessalonians. In verse number 13, but I would not have you to be ignorant, brethren. Ayaw pagka-ignorante, kabahin sa unsaman, kabahin sa rapture, ang ipasabot ni Apostle Paul, concerning them which are asleep, that ye sow or sorrow not, even as others which have no hope. Ay na nagkaguli, kaya nga naman, nananagipadulngan, luwas or dili luwas. Even those who have no hope. Pero mag-uol gid na, no? Mag-uol gid ta. Pero pag abot sa rapture kaning mga tao nga have no hope, pasabot dili luwas mga igsoon, unya nabalikan si Ginoo ba dili luwas, ay mo kabalaka kay naapay last chance. Naapay last chance. But salvation in a difficult way. Una sa tanan, ayaw jud patatak og 666. The number of the beast. Instruction ha, paminaw gid mo, kay wa na ko ana. Mahabilin gani mo sa rapture. Ayaw jud patatak sa 666. Unsa man na pastor? Imagine na lang nga vaccine. Kung wa kay vaccine, di ka kagawas, di ka kapalit, o naitabo pa yan na sa una, tilisura sa ekonomiya. So may tabo, kay wa man kay tatak 666, di ka kapalit, di ka kapamaligya, di ka katrabaho, gutmon ka, unya dakpon ka, kay wa kay tatak. So sa may tabo nimo, magpatatak ka, dili. Diba? Karon pa lang, gaduda na mo. Patatak ta, oy, magutman ta na mga matay, ta na, awa na. Inig patatak nimo, patay gyud ka. Kay di naman yung ka malangit. So, napakay chance sa panahon sa tribulation, but never accept the mark of the beast. So, si may tabo na, magtago-tago ka, mahimo ka rebuilde. Sa panahon sa Antichrist. Mahimo ka rebuilde, nabali na. Ikaw, nagtago-tago na ka, ato na ka sa underground, ato na ka dito sa mga langob, ato na imong bay dito, unya, maghimo na kag imong langob, unsay imong kanon, kanang mga amang dito. So, ang ilaga, hadlok na nimo. Inikita sa ilaga nimo, dagan! Hurot. Ang mga bitin nga mga amang dito, mga imong pagkaon. Unya, mahurot man na. Amen? Na-imagine ninyo dito si Elijah, gipada sa langob, brook of Cherith, mo nagsupply og tubig niya. Unya, ni-dried up yun. Nahurot yun ba? Unya, wala siya padadig pagkaon dito sa raven. Oh. Sinitabo, gawas siya, oy. Ginin siya sa Ginoo, gawas na diha, kay wa na supply. Adto ka dito sa katong kahubason na pod, at least naapay nabilin gamay. Ako pa itong padaghanon. Di ba? So, ikaw, mahubsa na kag pagkaon. Sumabot panahon, ang imong sanina, mo na imuhang kaunon. O niya, kay nahurot naman imong sanina, mo gawas pagka ka. Wala naman kay sanina. Mo na diha. Lisod, oy, 7 years antusan nimo. 7 years tribulation. O, balik ta sa rapture. Ayaw pagka-ignorante. Ningon si kanang Apostle Paul, brethren, ang mga luwas na bagyod, ni-claim nga mga luwas ba? Luwas ba mo? O, apil tani, giinanta ni Apostle Paul. Ayaw mo pagka-ignorante mga kaigsunan concerning them which are asleep. Wa na nangatug ha, pareha na imo tapad. Na? Nangamatay ni. Nangamatay. That ye sorrow not. So kung luwas na, ayaw gyud hilaki. Ngano man, may pasya, tuwa na sa langit. Ikaw, napadiri. Magbayad pa ka sa imong mga utang. Nga kinahanglan pa ka mo palit sa imong kanon.
Magbayad pa ka sa mga bills, daghan kaayo bayron nun. Kapoy ning kalibutan po iyan, oy. Wa pa mo gikapoy. Kada adlaw magginukdanay ta mga kaigsuonan sa panginabuhi. No? Kalimtan gud nato gud ang atong trabaho kay nagsigitag pangitag kinabuhi diha. So sa netabo, ingon si Apostol Paul, ayaw kagul-i kanang nangamatay bisan pa man as others which have no hope. Because way kapuslanan atong kaguol kay di na gyud to sila mahulbot. Kung namatay sila nga dili sila luwas, wa na gyud chance nga malangit sila. No, nasabtan na to. Mo na as much as possible kanang inyong loved ones, ingna gyud na sila kabahin sa kaluwasan. Wala may mawa nila. Kung imo silang ingnon. Way mawa nila gudawat sila, mapunan pa silang kaluwasan. Are you listening? Bahalag kasabaan ka, bahalag di ka tagdon. You've done your part. Kaysa, di nimo ingnon mga kaigsoon na nag-advance imong utok, maldito kay to ako igsoon, maldita kay to ako igsoon, di ko to, kay kasabaan ko ato. Unyam ko man namatay, tulisokon na ka, igsoon ta ka, ganong wa man kan ingon ako. Oh. Magkaluuyan nimo. You will cry. Oh, nabay hilak dito sa langit until moabot ang new heaven and new earth, and God shall wipe away the tears from your eyes. Ngano kang nay tears? Because you can see your loved ones suffering. You can see your friends, close friends, suffering. O tingali, sa imong pagkadautan ba, mahumpay-humpay tingali, kita kasi mong kaaway. Ay, Mayra. Nakaingon pa dyan kag Mayra, tuwa na kas langit, grabihag yun mo eh. Ayaw pag-ingon na eh. Ay, Mayra, wag yun dahil siya na langit po. Ngayon pagka, thank you Lord. Luuyan ni mo eh. Ayaw mo pag-ingon na, pag-usap na mo, samtang naapa mo din eh. Amen? Kaya niyo ba ang Ginoo, hasta imo kaaway, sulwiningon. Oh, hasta kaaway, sulwiningon mga kaigsunan. Love your enemy. Alright? So, naglibog sila, gibadlong ni Apostle Paul. Look at verse number 14. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Mag-uol ka, nga gidana siya ni Kristo. Nihila ka, nga gidana siya ni Kristo dito siya gingarian. Muna pag namatay ang luwas, ayaw hilaki, mura magkanasuko, gikuha ni Kristo iyang kalag. O nasuya lang ka. May pasya. May pasya, ni kuyog nas Ginoo. Ako, ambot lang ni kanusa ka kuha ni mo biyahe. Di ba? Ang atong, muhilak magyuta ba? Nahabilin ko da. Di ba? Kana klase nga hilak, ingon na nga nahabilin ka, kaya tuwan lang larga na sila sa Amerika. Ikaw na lang nahabilin. Maghilak taan na, oy, muratag, paitan, nabilin ko na, yahaya na nila, lingaw na kasi sila dito, labaw pa na sa Amerika, langit na guna. Kaklaro na mga igsoon, kung ni-believe lang yun ta, nga si Jesus namatay, nabanhaw. Dadon sila sa Ginoo, didto sa gingarian sa Dios. Verse number 17. Then we, nga nabilin pa, we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Rapture! Yes, dunay mamatay og una, tuwa, ikuyog na to sa Ginoo dito sa langit. Asa inyo ganahan, mamatay mo o marapture mo? Magkita ra taghapon. Unya mag-uol ka, ayaw mo kag-uol kay mag-abot ra pa ragyapon ta. Magdungan ragyapon tag adto dito gyud. Magdungan ra ta. Nya mag-uol ta? Abi ni mo nabilin ka? Nagpaabot ra to sila oy katong nag-una. Na? Kung marapture na, mabalikan ta sa Ginoo, siguro lang nangalagad ta para natay reward ba?
then we shall be caught up together with them, kinsa man ang them, katong naunang kamatay, in the clouds, to meet who? The Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wa na'y katapusan nga pagkuyog nato sa Ginoo. What an exciting moment. Hello? O karon, sigurado na mong luwas? Kay kung dili mo luwas, wag yun mo ilabot, ana. Inigkamatay ninyo, impierno. Departure area na, padong sa lake of fire. Inigabot sa panahon nga motapos na gyud tanan, and God shall throw away death and hell. Where? Into the lake of fire, which is the second death. So naglibog sila bahin ani mga kaigsunan mo, nagitudluan sila ni Apostle Paul, and I hope na kamo di mo maglibog. Makalibog ba ang gitudlo ni Apostle Paul? Very clear. Siguruha nga luwas ka, kay kung luwas ka, mamatay man ka, uban na ka sa Ginoo. Nagkuyog na mo sa Ginoo. Inigabot sa panahon nga mo rapture na, ang katong nahabilin nga mga luwas, magdungan, magkita ta dito sa panganod, to meet the Lord in the air, and we will be with the Lord forever. And live happily ever after. Praise the Lord. Ikaduha nga gikalibgan nila concerning the nature of the great tribulation. Great tribulation. Karon, unsa ganin ni tribulation? Akong gingon kaganina? Pila ka tuig ni? 7 years. Not 7 weeks, ha? 7 years. So kung dili ka luwas, naapa kay 7 ka tuig nga latason para ma-qualified ka for salvation. Di ka maluwas. Pwede ka maluwas during the 7 years. Pwede kung magpapunggot kag liog. Kay di gyud nimo i-let go ang imong faith. You will be beheaded. Madakpan ka, wa kay tatak 666. Unya pagkauman, i-consider man ka nga kontra sa panggoberno anang panahona, nahimo kang kontra ni Antichrist. So ang naitabo, you will be beheaded. Pugutan kag liog. Pasalamat ka. No? Kay automatic na-prove nimo nga nituo jud ka. So, it's either latason nimong 7 ka tuig, then na kay chance maluwas, or papunggot og liog tungod kay ni-believe ka ni Christ. Asa mas sayon. Dawaton si Kristo sa pinagi sa pagtuo karong panahon na o magpapunggot ka ay sang tubag. Tubag magkadayon, papunggot na lang kuno. Ayaw sa tubag. Mapaganit na choices. Now, asa man inyong gusto, dawaton si Kristo pinaagi sa pagtuo karong panahon na samtang wa pa nahitabo ni o magpapunggot ka kay wa nimo gidawat si Kristo. Mo na. Tubag. Mas sayon karon. Mo na nga naapata sa sayon nga panahon, let's go and tell them about the Lord. Tell them about the gospel of the Lord. Ayaw tuguti nga kanang malabyan na nimo imuhang loved ones, unya di nimo masultian sa kaluwasan. Are you listening? Babahalag, di nakatagdon sunod. At least nasultian nimo. Alright? Na, look at verse number 1 to 4 sa 2 Thessalonians chapter 2. And then buluksot ta sa 8 to 12. The Bible says, "Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him, that ye be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as the day of Christ is at hand." Hapit na. Ingon si Apostle Paul. Ingon sa verse number 3, "Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except," tanawa, ang tribulation, gimension, "except there come a falling away first, and that man of sin be revealed." Kinsa man na siya? The son of perdition. Kinsa man ang son of perdition? Si Satan. And he is also called the Antichrist.
Son of perdition niya, maugi atong gikadlukan nun, maugi atong gisigig sunod. Maugi gisigig paminaw sa mga Kristohanon, kaning son of perdition. Kay kung di ka maminaw ni Kristo, kana may mo gipaminaw. O ang iyong gipaminaw, pildero. Mo nang kinabuhi nimo, pirte, kanang pirmi ka, pildi. Pildi ka pirmi. Mo man ay meaning anang perdisyon, lupig na daan, perdi na good. Amen? Mo na ayaw yung sunda si Satanas, pildi yun ang kinabuhi ni mo. So, i-reveal na siya mga kaigsunan, ipakita na ang kamatuuran sa iyang pagkasiya. Verse number 4, who opposeth and exalted himself above all that is called God, or that is worshipped. Tanawa siya mo'y magpa-worship. So that he, as God, seated in the temple of God, showing himself that he is God. Na naman na karon? Hindi nyo ako pwedeng saktan. Hindi nyo ako pwedeng hulihin. Bakit? I am God in flesh. Naliman ka na? God in flesh? Siya kuno si Jesus Christ? Wa na. Gipulihan na iskibuloy. Nitago mo god. Di na anay ni puli ino niya. Ito as BGC, gidakop. Kinangasi. Adik-adik niya ito. Di ba? Si Satanas nangangkon. Mo bito ng reason nga nung gipalaya siya sa langit? Because he want his throne to be equal with God or even above than the throne of God. Laliman ka na gusto niya ilisan ang Ginoo. So gipalaya siya sa Ginoo mga kaigsunan. Before tanahimo. Gipalayas na daan, humanang gubat sa langit. Gipalayas na. Og doon ay mga fallen angels na nanguyog. Naamang mabirag yun. Oh. So, i-reveal na siya. Tanawag kung sa iyang attitude ha, ni oppose sa Ginoo. Unya, nagtawag siya sa iyang kugalingon nga siya ang Dios. Unya, gusto siya i-worship. Tanawag God na mga attitude ani ngayon ani ganahan kay tanga kanang ilhon ta ba. Ganahan kay tanga kanang to the highest level ang imong respeto. Di ba? Attitude na siya wa. Mukontra sa authority, gusto nga mahimong mao'y sundon, i-worship as God, ha? As God seated in the temple of God, siya sad magpakita nga siya daw ang Ginoo. Antichrist na ang attitude. So magbantay ta anak karong panahon na kinsay magpakaginoo Ginoo mga kaigsunan. Antichrist nga attitude. Verse 8 to verse number 12. The Bible says, and then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him whose coming is after the working of who? Satan, with all power and signs and lying wonders. Tanawa daghan gyud mailad. Kay makaayusan, makamilagrusan, daghan gyud mailad. Verse 10, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Sayang no? Gipaminaw ang ilad, na miss nila ang tinuod nga mensahe sa kaluwasan. Verse 11, and for this cause, God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. Bisag unsaon pa nimong tudlo, na seared ang ilang utok. Murag gisilyuhan na sa init nga kita mo anang samad mga igsoon para muhunong ang dugo, pasuan. Ingon ana ang ilang understanding. Di nakasud ang tinuod nga mensahe. Mo na naitabo, and verse number 12, that was verse number 12.
that they all might be damned, who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Magbantay mo. Ni-claim ka karon nga luwas ka, pero magluya ka sa presensya sa Dios. Active kay ka sa presensya sa kalibutan. Warningin na imong kagalingon. Ingna na imong kagalingon. Pag magkita mo, kano sa mo magkita? Every time manamin ka, nagkita mo no. Ingna siya, luwas ba juga? Kano magluya magkasimbahan? Tanawa na ko, tanawa inyong kagalingon. Kamu mga hilig kayo matuog sa simba. Tanawa ikaw man simba. Magduka pa ba ka? Asa maka-excited? Ato lang klaruhon ni luwas ba taog di? Asa magkamalipayon? Asa maka-excited? Liman lang naminaw ka mga kaigsunan sa imong padulngan. Naminaw ka sa pulong sa nagluwas nimo. Unya pag-abot sa simbahan, wala ka murakag ka ng ina, nagkaara. Wa man nilingaw diri. Minta tug naay ka ng kuan duwa-duaan ba? Asa gito mga duwa-duaan na to? Ato paduaan kahaan ni nila. Nami bricks dito. Uy, tanawa na imong kagalingon, asa ka excited oy? Ha? Mas excited ba ka? Kato akong gi-post ba, cellphone versus Bible. Asa may nakadaog sa imong kinabuhi? Namiloy ka nga, cellphone, pastor, kay the Bible is in the cellphone, but the Bible has no cellphone. Kung tanawa na ka, samtang nagbasa kag Bible, na inisod message, di ba imong gi-exit? Samtang nagbasa ka sa Bible nimo sa cellphone ni ring, di ba imong gi-stop? Di ba ang pagbasa sa Bible, naminaw ka sa Ginoo? At tanawa in reality, mga kaigsunan. For example, naadiha ang Ginoo, nag-istorya nimo, niya pagkuman, gitawag ka, sa ito? Na ba kay respeto? Sa Ginoo? O pila ka beses mga kaigsunan nga nagbasa kag Bible, gibalda ka sa imong gadget. O gi-stop nimo. Na ba na respeto? Wala ka na respeto mga kaigsunan nga nagwali ang pastor niya bagkahuman imong biyaan. Masikag tabi. Na ba na respeto? Minsahidor rami ha? The message is the Lord. Unya, maputol tungod kay naa kay laing agenda buhaton. Amo na diha. Atong i-make sure mga kaigsunan, asa makalingaw? Asa makanay pleasure? Sa unrighteousness? Or sa righteousness? Make sure that you are saved this morning. I hope that you are truly sure. Kung wa kay kalipay sa pagbasa sa Bible, question na imong kaluwasan. Better to receive the Lord again and again and again and again. Niya mo yun ka nga, di ba kausa naman dawaton, pastor? Ni dawat na magod ko. Ano yung imo, madyo ko pagson? Adi dyo kaluwas, nga suko magkapadawaton kagbalik. Nga di ba na madubli? Kanang masuko padawaton, kanang wakadawat. Nga ni dawat kintahay. Di ba? Pero kanang tinuod nga nakadawat mga kaigsunan. Kanang naminyo na mo. Nya ino ka, sige ka balik iyo, I love you. Kapaw na mo ko nga love. Sabi mo, sultig, love. Uy, minyo na bitaw ta, ano mag-love pa man? Ano masuko man ka? Nga normal man na. Okay, sana inyo mga banag asawa, masuko mag-inog I love you sa imong asawa o bana. Masuko mo kita diliing nun. Ambot na lang ninyo kung inyo po nag-maintain na gugma ninyong duha. I-renew na, oy. Ing na nagbalik, I love you ba ya ha? Ay kalimot ha?
Amo na aron away ninyo ba, i-measure na yung gugma, napabay nabilin. Kaya kung wala na, i-renew. Renew your love. Kay kinalan, intact yun na imong gugma, kay mo na shock absorber. Inigabot sa problema, di mo maapektuhan. Oh. Dapat ang atong kanang relationship ba as family, nagsakay ka o kanang sakyanan bitaw nga makaagig libaong buralagwa. Kaysa nagsakay kag tricycle, piting bukol-bukol. Sa rugoy siyak anang tricycle. Pakong si kapakong. Wala. Gubot kayong pamilya. Nga naman, wa na shock absorber. Ang shock absorber is the love that you have for each other. Di ba? Suko kay ka, pero ang grabe ang gugmo. Ay, nag-absorb. Agot na mo dyan kay kunay mo, pero muserbisyo gyapon, no? Amen. Oh, napabana? Nag-away mo, nya ni serbisyo gyapon ka? Ha? Nag-away mo pero galuto gyapon kag pagkaon? Sa nangaway nimo? Ngawa nimo sa guli og unsa-unsa diha? Di ba? Oh, mga ginikanan sa unsa nimo kasuko sa imuhang anak, oy, mo serbisyo gyapon ka, mo lagad gyapon ka. Ngano man, naay shock absorber, baga pa kayo, inikahurot ana. No? Inikahurot ana. Paka agi. Perting sa baa. Mo na i-renew na nimo inyong gugma. No? Asa man mo nagsinaaray sa Ginoo, renew that love in the Lord. No? Kaysa mag-rejoice ka sa unrighteousness. Sige away. Amen. Oh, kantahin din ninyo. Ang yawa sa panimalay, sigilag away, bug! Sigilag away, bug! Diba? Anak mana. So karon, i-measure inyong kuan, inyong joy. Naaba mo yung nakita nga kalipay samtang naaka sa simbahan? Samtang nagbasa ka personally sa pulong sa Ginoo, naaba kay kalipay, ni istorya ba ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing? O ang imong kuan, taasa pa ni, uy, unsa man ni chaptera, uy, naunsa man ni chaptera, taasa ba ani? Murag kalbari para nimo ba kalbaryo? Naunsa ka, uy? Kapoy kayo na, uy, nga nagbasa ka, napakas verse 1, imo nagipangita, uy, agoy, 100 kapin man ni ka-verse. Unya, ang imong goal is by chapter. Unya, kung mubura kayo, lima ka, uy, tuluro ka verse. Yes, lipay kay ka. Oh, saan naman ang imong kalipay? Then, para kasabot mo. Wala gani ka kasabot. Unsa di ini pagbasa sa Bible. Ang pagbasa sa Bible is gain as much lesson as you can. Not to read as many verses as you can. But the lesson. So, daran nindot ay, para di jud ka kanang mapulan ba, ayaw hunong hantod dili mo storya ang Bible. Inignaan ay istorya ang Bible nimo, stay there and learn it. Do it. Kay bisag usa pa lang ka verse. Pag kaning duta, usa pa lang ka verse imong gibasa, nihunong ka. Imong gibuhat. Okay na to. Kaysa nahuman nimong chapter, wag gud kay nakuha. Ang imo ra, yes, nahuman na good town. Psalm 119. Pertitaas. Pertitaas. The longest chapter in the Bible. Mo'y imuhang na-timingan nimo. Lalimad ka na. Ya, to pa ka sa numbers. Wa na, natuog na ka. Bigat. Bigat. Ang bigat ng mata ko. Ang imong mata na nabigat. Mo na, wa kay gana para nimo tasteless. Amen? Tasteless, pero pagtilaw nimo, kung pagkaon ba, pagtilaw nimo, lamian ni, oy, kuha ka, huwag kang dagan niya, gi-enjoy nimo. Enjoy the Bible as honey. Honeycomb. O na, kalami ang Bible, mga kaigsunan. So I hope that we learned something today. I hope that you are truly saved.
No? Kung dili pa ka luwas, mura pa ka og nag-wonder unsa man istorya ni pastor, oy agoy sigurado jud ko di kong kaluwas gyud. Labi nagwa ka kasabot nganong naa ka diri kay gidala ra ka sa imong ginikanan. Hello? O klaruha imong kaluwasan. So, this is part number 1 sa atong point number 2. So hinaot pa mga kaigsuonan nga ato ning i-learn gyud napanay sumpay ang atong karakteristik. So i-pray nato sa Ginoo mga igsoon nga kani nga karakteristik nga atong nabasa karon ato ning mapangita sa atong kaugalingon. As a church, we need to show example to others. We need to go and let the light shine. Amen. The testimony that we have from the Bible mga igsoon atong ipakita. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. Thank you, dear God, for giving us another lesson to learn regarding sa imuhang mga prinsipyo nga dapat naanamo, Lord, sa simbahan. I pray and commit to you each and every one. I pray, dear God, that you allow them to fellowship with you, dear God, in the altar. Thanking you, asking forgiveness, whatever they need, oh God, please help them that they will bring it to the altar this morning. Salamat kay Lord sa imong pagpahimat ngo namo nga kami naa sa imong simbahan o dapat kami makita sa lain nga mga churches nga mahimo ming example, dili mi mahimo nga problema nila kundi mahimo mi nga nindot nga example for them to follow. And most especially, oh God, ang katong mga dili paluwas nga makadawat unta sila sa kaluwasan because we preach the gospel to them. So please, Lord, help each and every one that we will not go home having nothing in our hands. Help us, oh God, that we could bring souls into your kingdom. Thank you, Lord, for your glory we pray. In Jesus' name, amen.